In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market tungkol sa White House Crypto Summit. Pag-usapan natin yung Bitcoin Strategic Reserve and Crypto Stockpile. At kahit wala itong epekto in the short term, pero big deal yan in the long term. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Isa sa malaking balita ngayon sa crypto market ay ang tinalakay ni US President Donald Trump kasama ang ilang high-profile crypto leaders ang magiging plano ng US government pagdating sa digital assets. Ginanap ito sa White House at tila tinapos ni Trump ang tinatawag nilang war on crypto. Ayon sa kanya, regulators, strong-arm banks, pinasara ang accounts ng ilang crypto businesses, ginawang mahirap para sa mga exchange at entrepreneurs at ngayon daw ay gusto na niyang siguraduhing magiging friendly na muli ang environment ng US sa crypto innovation. Sinabi ni Trump sa harap ng mga delegates, "I know many of you have been fighting for years for this and it's an honor to be with you at the White House. All of that will soon be over and we are ending Operation Choke Point 2.0. It means gusto niyang tigilan na raw yung dating approach sa pag-block sa crypto. Nagpahayag din siya ng suporta sa mga ongoing bills sa Kongreso tungkol sa stablecoin legislation at mas malinaw na digital asset market regulation. Target daw nila na mapirmahan na ito bago mag-August. Isang malaking highlight rin ay yung sinabi niya noong Thursday executive order kung saan in-establish niya ang Bitcoin Reserve. Sabi ni Trump, masyado tayong naging ignorante noon. Binenta natin yung mga seized BTC. Ngayon, hindi na ito gagawin ng government. Never sell your Bitcoin. Tila echo ito ng sinasabi ng BTC community na hold lang. Napakalawak ng representation sa White House Summit na ito. Ayon sa mga ulat, kasama raw ang top executive mula Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, Chainlink, Robinhood at kung ano-ano pa. Kasama rin sina Tyler at Cameron Winklevoss ng Gemini, Sergey Nazarov ng Chainlink, Brad Garlinghouse ng Ripple, Michael Saylor ng Strategy, pati na rin sina David Sachs, ang White House AI Crypto Czar at Bo Hines, Executive Director ng President Working Group on Digital Assets. Ang iba ay nagsalita pa ng live stream, pakay daw ng summit, ipakita na seryoso si Trump sa pagbabago ng patakaran mula sa resistance patungo sa crypto-friendly. Take note, ito rin ang pinakamalawak na pagtitipon sa White House mula noong Block Tie Ball para i-celebrate ang election victory niya dati. Hindi lang BTC ang tinarget ni Trump, kamakailan nag-announce siya na kasama rin ang Ethereum, Solana, XRP at Cardano sa tinatawag na Crypto Strategic Stockpile. Pero nilinaw ng White House official na iba ang Bitcoin Reserve sa Digital Asset Stockpile. Ang Bitcoin Reserve ay galing sa mga existing holding, mga 200,000 BTC ang hawak ng gobyerno dahil sa iba't ibang forfeitures ay hindi nila ibebenta. Samantala, yung stockpile ay maglalaman daw ng iba pang assets na makukuha rin mula sa mga seizure or other methods. Ang Secretary of the Treasury, si Scott Bessent, ang bahalang mag-balance at paminsan-minsang magbenta kung kinakailangan, pero hindi na raw sila mag-allocate ng bagong pondo para bumili ng altcoins. BTC lang ang posibleng bilihin nila moving forward at kailangan pa rin ng planong hindi gagamit ng taxpayers' money. Ano ang kahulugan ng BTC Reserve? Sinasabi ni Trump at ni David Sachs na itong BTC Reserve ay magiging parang Fort Knox o digital gold strategy. Base raw sa scarcity at global acceptance, magiging isang strategic asset siya ng Estados Unidos. Pero kailangan mo nang i-audit kung ilan ba talagang hawak na BTC at iba pang mga crypto. 200,000 BTC ba? O baka naman mas mataas pa? Ito ang unang beses na susubukan magkaroon ng full government-wide crypto holdings audit. Kailangan kasing ilipat yung iba pang non-Bitcoin assets sa stockpile at si Bitcoin specifically itatago for the long term. Pero naging malinaw si Sachs, we've decided that Bitcoin is scarce, it's valuable, and that it's strategic for the United States to hold on to. Ang altcoins ay pwedeng i-manage or i-sell depending on the secretary's strategy. Ibig sabihin, posibleng ma-divest nila ang iba pang tokens kung hindi na nila gusto. Samantala, habang nangyayari ang summit, may panibagong interpretive letter ang Office of the Comptroller of the Currency, OCC, na nagsasabing hindi na kailangan ng prior approval para sa mga bangko na gustong mag-custody ng crypto, gumawa ng stablecoin activities at
at mag-run ng nodes. Sabi ni Acting Comptroller Rodney E. Hood, today's actions reduce the burden on banks to engage in crypto-related activities. Tinatanggal nila yung ilang pahayag noong 2023 na sobrang worried sa liquidity risk. Ibig sabihin, formal lang sinasabi ng OCC na okay lang magbigay ng crypto services basta strong risk management. Nakikiayon ito sa direksyon ni Trump na mas pabor sa crypto innovation at mas gusto raw na maiwasan ang Operation Choke Point 2.0. Part din ng executive order ni Trump na kailangan daw budget neutral ang paraan para madagdagan ng BTC. Ibig sabihin, hindi pwedeng kumuha ng bagong taxpayers money para bumili ng Bitcoin. So anong gagawin nila? Sabi ng White House official, pwedeng gamitin ang mga existing seized BTC, mag-convert ng ibang reserve assets, halimbawa gold, foreign currency, oil o maghanap ng ibang paraan. For example, merong $26.4 billion worth of strategic petroleum reserve at 10.9 billion gold reserve at $35 billion foreign currencies. Pwede raw magbenta ng ilan dyan tapos ipalit kay Bitcoin. Meron ding pahayag si Senator Cynthia Lummis dati na mag-convert ng some US gold reserve papuntang BTC. Kung gagawin yon, syempre magiging interesting. Pwede ring partial approach. Sabi naman ni David Sacks, we want to ensure that we maintain a digital Fort Knox in the form of Bitcoin because it's a store of value nga. Tinanong si David Sacks kung bakit nabanggit ni Trump yung Ethereum, Solana, XRP at Cardano bilang bahagi ng stockpile. Sabi ni Sacks, the president just mentioned the top 5 cryptos by market cap. People are reading too much into it. So parang don't over-interpret. Halata namang kailangan pa ng full audit. Kung may seize na altcoins, ilalagay lang muna sa stockpile. Pwede rin namang i-dispose later kung hindi na nila gustong i-hold. Interestingly, kahit merong mga big positive news na ganito, hindi masyadong tumaas ang price ni BTC matapos ang executive order at summit announcement. In fact, medyo nag-pullback pa nga dahil may macro factors pa rin na gumagalaw tulad ng tariffs, global economic slowdown fears at interest rate uncertainties. May nagsasabi ring medyo kailangan muna ng mas klaro pang details bago maging bullish. Sabi ni Joe Kelly ng Unchained, hindi ito tungkol sa short-term price. It's about building a regulatory framework that fosters innovation. Sabi naman ni Aurelie Batter ng Nansen, may short-term bullish sign pa rin na the Secretaries of Treasury and Commerce are authorized to develop budget-neutral strategies for acquiring additional Bitcoin. Pwede bang mag-asset swap mula euro or yen papuntang Bitcoin? Hindi pa sigurado pero posible. Sa tingin ng iba pang analyst, kailangan munang i-digest ng market itong Trump tariffs at macro environment. Si Kay Zeng, ex-Credit Suisse, naniniwalang short-term bottoming out si BTC at baka mag-blossom ulit soon habang dumadami ang pro-crypto laws. Kung magpapatuloy si Trump sa agenda niya at ipatitigil niya ang dating enforcement actions, mas mataas ang chance na mag-build ang mga innovators sa US. Dagdag pa roon, kung madadagdagan nga ang holding ng US, baka maging precedent pa ito sa ibang bansa na bilihin na rin ang BTC as strategic asset. So yun nga, walang masyadong impact yung news in the short term. Pero big deal yan in the long term. Kasi ngayon, mas nangingibabaw yung tariff, macro fears sa mga big investors. Siguro yung mga short-term traders dismayado, pero kung long-term holders ka, dapat na-visualize mo na yung malinaw na hinaharap ng crypto. Kasi ngayon lang ito nangyari in the existence of crypto. Nagkaroon ng Bitcoin reserve at crypto stockpile sa gobyerno at sa United States pa. Kaya kung titingnan natin yung price action ni Bitcoin sa daily, wala pa ding signs of upward momentum. Nagbi-build ng triangle dito, nagkakaroon ng balance sa price action, pero nakakalamang pa din ang bears despite the positive news na mga lumabas. So ganun pa din yung analysis ko dito katulad ng sinabi ko sa previous video. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.